Bumaliktad si retired police official Jovi Espinido sa mga dati niya payag laban kay nooy Senadora Laila de Lima ukol sa bilibid drug trade. Nangyari po yan sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara kung saan naroon din si de Lima. Saksi si Jonathan Andal. Hanggang 15,000 pesos kada isang mapapatay. Ganyan daw ang nakukuha sa ilalim ng reward system ng DDS o Davao Death Squad na nagsimula noon pang dekada 80. Sabi yan ni dating Senadora Laila de Lima sa pagharap niya sa Quad Committee ng Kamara. Batay sa investigasyon nila noong hepe siya ng Commission on Human Rights. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ang tinutukoy na MRRD, sino ay Davao City Mayor Rodrigo Duterte at ang pondo galing umano sa Intel Funds ng Office of the Mayor. Ani de Lima, ang Davao model na ito ang pinagbatayan ng drug war noong Duterte administration na isiniwalat ni dating police officer at dating PCSO General Manager Ruina Garma sa Quadcom. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Duterte pero dati na niyang itinanggi na may reward system sa war on drugs. Sa unang pagharap ni de Lima sa Quadcom, nabanggit niya ang nakaraang pagharap niya sa mga House hearing noong 2016. I attend this hearing with a deep sense of irony. Kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin. Lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman. Nakaharap ni de Lima kanina si retired Police Colonel Jovi Espinido na dating nagdiin sa kanya. Gaya ng isa pang nagdiin kay de Lima na si Kerwin Espinosa, bumaligtad si Espinido. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator de Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator de Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm. Naunang sinabi ni Espinosa na si Senator Bato de la Rosa ang nag-utos sa kanyang idiin si de Lima sa bilibid drug trade. Bagay na itinanggi ni de la Rosa, sabay gate na sinungaling si Espinosa. Wala pang bagong pahayag ang senador. Imbitado rin sa Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte, pero nagsabi siya kahapon na hindi siya makakapunta dahil masama ang pakiramdam. Ang ilang kongresista gusto ng medical certificate bilang patunay. No medical certificate confirming that indeed the former president will be excused in today's hearing because of his medical situation. Hindi ho natin siya binibigyan ng special treatment. But in this particular case, in deference to him being the former president, I would like to ask for your understanding to extend a little bit of the courtesy that is due to him. Ang isang kongresista gustong ipasight in contempt ang dating Pangulo kapag hindi ulit dumalo sa susunod na pagdinig. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho at ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. Sa sulat niya sa Quadcom, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na handa siyang dumalo sa mga hearing pagkatapos ng November 1. Isa rin si Duterte sa mga iimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa drug wars sa Lunes. Gayon din sina de Lima, Espinosa, Espinido, retired Police Colonel Ruina Garma, dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at pamilya ng mga biktima. Ayon kay De La Rosa, sinabi sa kanya ng dating Pangulo na pupunta siya sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mamuno rito. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel ang natasang mag-preside sa mga hearing. Dating kaalyado ni Duterte pero nasa ibang paksyon na ngayon ng PDP laban. Murado natin yung personal relationships, murado lahat yun. Ang gagawin natin, we follow the evidence. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bibigyan ng buong paggalang ang dating Pangulo. Sabi rin ni Escudero, walang dahilan para mag-indefinite leave sina Senador De La Rosa at Senador Bongo. Panawagan niya ng grupong akbayan sa dalawang senador lalo't PNP Chief si De La Rosa noong simula ng drug war. Si Go naman ang Special Assistant to the President noong Duterte admin.
Hit ni De La Rosa, hindi siya maglilive. Kailangan daw niyang kumprontahin ang mga nagsisinungaling. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Go. Sabi naman ni Pimentel, hindi makaapekto sa kredibilidad ng investigasyon kahit naroon sina De La Rosa at Go. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.